Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapat? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So ngayon tayo ay pupunta ulit Calatagan. Bebeseta ulit tayo sa ating bebe. So may naisip lang akong topic about sa speeders ng motor. Speed, top speed, acceleration speed, torque, mga ganyan. Ano ba talaga mas gusto mo sa motor? Mabilis ng top speed, mataas na top speed pala, mabilis na acceleration, o malakas na torque? Madaming may gusto ng top speed eh. Lagi ng top speed eh. Yung mga kalsada naman dito sa atin puro ganito. Yan o. Yan. Makaka-top speed ka pa ng ganyan. Makapag top speed ka lang kapag gabi. Tsaka doon sa mga medyo hindi masyadong daanan na lugar. Eh dito sa mga ganito, chill ride lang sapat na para sa akin mga friends. Kung top speed kasi ang usapan, dapat yung mabilis makuha ang top speed, dapat nangangarera ka eh. Yung tipong nagda-drag race, ganyan, karera, circuit, ganon. Yung mabilis mo nga makuha ang top speed para matuling ka agad. Pero pag nasa kalsada ka naman, aanuhin mo ang top speed, di ba? Syempre para sa mga tropa natin dyan na alam naman natin ang mga waswasero, masaya pag nakukuha mo agad ng top speed. Pero sa katulad namin na daily commuter, okay lang kahit matagal yung top speed, basta ang mahalaga may lakas yung motor ko, may tule na naaayon sa aking riding style. Aanhin mo ang mabilis na top speed na makuhang top speed kung sabay-sabay din naman kayo makakarating sa stoplight. Yung mga katuwiran eh, no? Aanhin mo naman yung mataas sa mabilis sa makuha top speed. Eh sabay-sabay lang din naman tayo titigil sa stoplight. And stoplight, mga 2-3 metro meron na ulit, di ba? Okay lang naman mga friends. Depende naman niya sa mga preference niyo ng mga performance ng inyong motor. Ang mahalaga kung saan ka nag-e-enjoy. Eh ako, nag-e-enjoy ako dito. Sinabi ko na mas gusto ko yung may cruising. Kasi pagka dumating yung oras na nangangalay na ako, pwede lang ako nakaganyan. O, di ba? Magkano tuloy? Anong takbo ko? O, 77, 76. Okay na ako dito. Pagka mga tipong ngalay na yung aking braso sa pagdadrive, yan, ganyan. Ganito ang takbo ko. Pero syempre, gusto ko yung may torque din. Para in case na overtake ako, hindi ako mangangamba na mabibitin ng aking takbo. Na kahit yung quinta, yung fourth gear, kayang umovertake. Kaya napili ko tong ganitong klase ng motor. At hindi siya nakakangalay. Kahit ganitong nakabend siya. Hindi nakakangalay ng likod, hindi nakakangalay ng braso, pero nakakangalay siya ng wrists. Wrist? Pulso. Nakakangalay siya ng pulso kapag matagal ka na nagdadrive. Kasi nga, binend mo kasi. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na i-bend mo yung motor mo? Pero pagdating sa braso, tsaka sa binte, sa tuhod, sa balakang, sa likod, wala namang ngalay yan. Yun, sa puwet, pag matagal ka na talaga nagdadrive, yung mga 4 oras, 5 oras, ganun, masakit talaga sa puwet yan. Bakit ba tayo nalayo, no? Top speed yung usapan natin eh. Okay lang naman sa akin kahit hindi ko makuha yung top speed ng motor ko. Basta ang mahalaga, ako'y nakakarating sa aking gustong puntahan. At syempre, yun, nakakasabay-sabay sa mga tropa natin na mga malalakas, ganun. Pero pagka rektahan na, wala na.
iwan na tayo mga boss. Tsaka lalo na pag mga bangkingan, yung mga bangking-bangkeng, nakapaw, iwan na. Gaya na lang nung ano eh, nung pagka, ano tawag dito? Wala tuloy ako. Yung pagka nag-ride kami sa Kaibiyang, nakapa, mga 2 seconds lang, hindi ko na matagpuan na nga yung mga kasama. Pagkakalayo na kagad, lagi nang maiwan. Ikaw ba naman mga naka 195 at saka mga 232, di ka pa naman naiwan na on, lalakas pang buwangking, sanay na sanay. Eh tayo naman, chill ride lang tayo. Pero syempre, para may thrill lang konti, di babangking ka rin kahit konti. Yung bang ihilig mo man lang ang ulo mo ng konti pag banking, di ka kasaya. Yan o, gaya nyan, yung simpleng overtake lang, yun na naman gusto ko eh. Hindi ko naman kailangan ng top speed na kala mo lagi may kakarirahan. Basta gusto ko lang maka-overtake ng matiwasay, ligtas, at hindi nabibitin ng makina. Okay na ako dun. Kaya isa rin yun sa mga napili, isa rin yun sa mga nagustuhan ko dito sa Sniper. Kasi naka single overhead cam siya, malakas yung torque, mabilis maka-overtake, hindi mo na kailangan kuhain yung top speed para mag-overtake, di ba? It's all about perspective. Angas. Tsaka lagi, sa bagay, lagi naman kasi ako may angkas eh. Kaya nasanay ako ng chill ride. Kasi syempre pag may angkas ka, hindi lang buhay mo yung iniingatan mo, pati yung angkas mo, di ba? Pag may angkas ka kasi, na-anxious ka sa mga bagay na pwede mangyari. Lalo na mas mabigat kayo, mas ano ng preno, mas persado yung preno pag mas mabigat. Kaya pag may angkas ako, mas safe ako mag-drive kumpara sa kapag solo lang. Pero syempre mas masarap pagka may angkas ka. Kaya mas napili ko yung motor na hindi ka ipapahiya sa ahon kahit may angkas ka, at the same time may tulin din naman kahit pa paano. Yun lang naman yung habol ko sa motor, yun lang naman ang gusto ko eh. Okay lang naman ako mapag-iwanan ng iba kapag kaya yung mga duluhan, sus, okay lang yun. Tsaka yung okay lang din naman sa arangkadahan, basta gusto ko lang ay maayos ang takbo ng motor ko, nandun sa naaayon sa akin yung ano talaga pagpapatakbo. Alam ko rin naman na maganda yung ganong ano, yung ganong takbo na mabilis makuha ang top speed. Kaso mas gusto ko rin na yung hindi yung stress yung makina. Ayoko na i-stress ang makina ko eh. Yung laging high RPM, naiinis ako eh. Kasi baka pagsimulan yan ng hindi magandang pangitain sa mga sasakyan. Kasi kaya nakatune ng ganito yung ECU natin, yung stock ECU natin. Kasi doon siya naka-build, hindi siya sa ano, sa pangmataasang high RPM. Pangmataasang RPM, di ka? Pero alam ko naman din na kaya niya yung laging mataasang RPM, kaya niya na laging gigil ang makina. Alam kong kaya niya. Pero ang motor natin is binil para maging efficient. Yung tono, di ba? Yung tono ng kanyang ECU is naka-build para sa efficiency sa gasolina. Hindi siya para sa tulin. Kaya okay lang sa akin. Kasi ang iba pag sinabing ano, pag sinabing ganito, laging tulin agad yung usapan eh. Laging tulin ang usapan eh. Ano ba yan? O, alam ko naman matulin ang mga motor nyo. Alam ko rin naman na yung mga motor nyo is malakas. Pero okay na sa yung ganito eh. Nakaka 100 naman ang motor ko. Oo. Pag hinapit mo pa ng konti, nakaka 110 naman ang motor ko. Oo. Okay na to. Okay naman ang takbo ng motor ko. Hindi naman gigil ang makina ng motor ko. Oo. Okay na to. Masarap kaya nung 6,000 to 7,000 RPM ka pa lang, naka 90 na yung ano, ngayon takbo. Tipid pa sa gas kaysa dun sa laging gigil ang makina. Ako nahihirapan para sa makina ng motor ko. Sobrang mag-init ang makina pag ganun.
mataas nga ang speedometer mo, mainit naman ang makina mo, prone to overheat pa, dito na lang ako sa chill ride, di ba? Isa pa nga rin yung isa pa rin yung dahilan kung bakit ako nag big radiator. Kasi di ba nga nagpalit ako ng pipe na replica pro, tapos naka 1448 ako that time. Grabe ang init niya, ramdam na ramdam mo agad lagi dito sa may banda dito. Yan dito, sobrang init nito lagi, nakala may maluluto na yung plastic. Yun yung isa ko napapansin nung nagpalit ako ng pipe, tapos na 48 ako na sprocket set sa likod. Kasi nga laging aggressive yung laging high RPM, laging gigil na gigil, parang ganun ba. So yun yung dahilan kaya nagbaba ako ng ngipin din. Pero syempre gusto ko may torque pa rin, kasi lagi nga ako may angkas. Lagi angkas ko, minsan na angkas ko nanay ko, ay potek, talsik sa batok. Ay, naapaw may bukal yun. Laging angkas ko madalas nanay ko, kapatid ko, asawa ko. Yun sila lagi angkas ko. Kaya gusto ko yung hindi na-stress ang aking makina, kasi yung takbo ko lagi pagkakasama sila is yun, chill lang. Tapos chill ka na nga lang ang takbo, tapos high RPM pa, diba? Ganun yun. Alam kong may sarili-sarili tayong preference. Ako, ito yung pinaka nagustuhan ko, kasi tinan nyo naman 6,000 RPM na naka 7 na ka-fifth gear, 76 ang takbo, steady, chill lang, sarap. Tinaray ko lang talaga i-top speed, kaso noon naka pa ako noon, naka 130 na gulong, sobrang bigat. Tapos ang mags ko stock pa. Ngayon nga biritin mo lang to ng ng dire-diretso, tumatakbo na 120 po, 125. Hanip na yan, kasi nga magaan na siya ngayon. Yung maano naman, kasi depende naman talaga yan sa preference mo para sa akin ito yung effective para sa akin. Tsaka nakatulong din yung big radiator para sa pagpapababa ng RPM ng motor, kasi kapag mainit na yung motor, ang yun, isa pa sa matakaw sa gas. Tapos laging ang gigil ang makina kahit basta pag mainit na yung langis, alam nyo na yung nangyayari. Kaya hanggat kaya kong ipababain ang temperature ng aking makina, pinapababa ako ng basta yung desired temperature lang, hindi yung masyado mababa, hindi yung masyado mataas, parang ganoon. Kaya nagpalit ako ng radiator. Tapos natuwa pa ako sa sinadjust nito ni Boss Win na langis, kasi feeling ko hindi masyado nag-iinit ang makina ko dito sa langis na to yung talagang desired temperature lang niya talaga yun ang nasusunod Ngayon hindi ko na masyado nararamdaman yung init dito sa may ko, ito sa may ganito, itong panel na to ng fairings. Lagi dito dati mainit sobrang init dito lagi. Ngayon okay na siya, hindi na siya malulusaw. Kahit sabihin natin na nawi-withstand ng plastic na yan yung init ng makina natin, iba pa rin yung kapag yung ramdam mo na hindi siya stress, pati yung mga kaha hindi stress. Alam mo yun naman yung dahilan. Hindi ko naman hinahangat yung yung top speed na yan tinry ko lang talaga para sa iba, hindi para sa sarili ko. Kasi ang iba yung hinahanap is yung yung mga ganun, mga top speed, ganyan, mga basta yung mga lakas ng motor, ganun lagi yung hinahanap
Eh ako, ang hinahanap ko, comfortability, efficiency, is yun, speed, kasama speed, pero nasa patatlo na siya, power, yun, magkakasama na yun. Tsaka syempre yung longevity ng makina, yun yung mga hinahanap ko. Kaya dun tayo sa gitna, 'di ba? 'Di ba ang stock config nitong motor na to, 1446. Kalmado ang makina doon sa 1446, 'di ba? Pagdating mo ng 6 gear, hindi na masyadong gigil ang makina kasi nga tinono nila sa efficiency ng gasolina. Tapos yung 1448 aggressive, magagamit mo yung 6 gear kasi nga naka low speed sprocket ka, mas may hatak yung 6 gear, kaso nga lang mas stress yung makina. At as well as mas aggressive yung makina, mas mainit, parang ganon. Ito namang 1447, may aggression pagdating sa 5th gear, 6th gear, pero meron din siyang feature ng 1446 na cruising talaga, yung talagang chill ride lang. Yun yung maganda, kaya dun tayo sa gitna. Kasi gusto ko yung may torque, tapos gusto ko rin yung may efficiency at hindi masyadong mainit sa makina. Yun lang naman mga friends. Lagi kasi tayo nakapokus sa tooling ng motor eh. Hindi mo na nakikita yung ibang bagay na pwedeng ikaganda ng motor mo, ikaganda ng takbo ng motor mo, or ika-safety ng makina mo. Eh ako, gusto ko magtagal yung motor ko. Gusto ko hanggang magkaanak na ako, nandito pa rin yung motor na to, buong buo pa din, maganda pa rin ang makina. Yun yung gusto kong mangyari, kaya hindi ko siya kinakalikot. At doon ako mas nagpo-focus sa pagpapatagal ng lubuhay ng makina ko, ng motor ko. Kaya kung magkakapera man ako, siguro kung magkakapera ako, bibili ako ng isa pang motor na sniper, at yun ang kakalikot-kalikutin ko. Pero itong motor na to, may ano to eh, mahalaga to sa akin eh. Iba yung ano din ng motor na to sa akin eh, may sentimental value siya. Kasi itong motor na to, siya yung kauna-unahang purchase ko gamit ang sarili kong pera, as in yung pinaghirapan kong pera, ganun. Kasi yung mga gamit ko naman, kagaya ng PC ko, ang PC ko nakuha ko lang yun dahil sa scholarship. Of course, pinaghirapan ko rin yun, naging scholar ako at nakabili ako ng PC. Pero hindi siya sarili kong pera nang galing, sa pera ng ano natin, ng bayan natin. Paano ko binalik ang pera ng bayan natin? Binigyan ko kayo ng mga free videos sa YouTube na papanoorin, di ba? May napatunguhan yung binigay sa akin ng gobyerno. Yun ay isa kong bagay na pinagpapasalamat din. Yung isa sa mga bigay ng gobyerno na yan na PC, syempre sa kanila galing yan, pero sa inyo din naman galing yan. Buwis ng tao yan eh. Hindi ko masasabi siya na galing sa akin talagang pinaghirapan. Itong motor ko, sweldo ko ang ginamit ko dito. Sheesh. Sweldo ko ang ginamit ko dito, kaya may value siya sa akin. Gusto ko magtagal siya, at kauna-unahan ko siyang purchase na sweldo kong gamit, sarili kong pera. Kaya wala akong pakialam sa mga top speed na yan. Ang mahalaga, nagagamit ko itong motor na to. Di ba? Siguro may mga makaka-relate naman sa akin dito. Kaya ako makikita nyo yung safety ko ng pagdadrive. Pag ako yung nagdadrive, hindi ako yung talagang ragasa lagi. Kapag alam kong hindi kaya ng katawan ko, ng reflexes ko at ng sasakyan ko, hindi ko ginagawa, hindi ko isusugal yung safety ko,
para lang may mapatunayan, ganun. I don't do that. So yun lang naman mga friends, konting ano lang, nilay-nilay lang sa mga bagay-bagay na bumabagabag sa sa mga isipan natin, no. Ayoko lang nung ano, yung mga para bang wala, gusto ko lang sabihin yung ano yung gusto kong sabihin ayokong itago yung gusto kong sabihin, kasi pag dumating yung araw na sisingilin ako ng ganyan, ayoko ng ganun. May sarili-sarili naman kasi tayong opinion, may sarili-sarili tayong preference, kaya okay lang yan. Nire-respeto ko yung opinion yung lahat, kaya irespeto nyo rin yung opinion ko, di ba? Okay lang naman mag-criticize na may nasabi akong mali, ganun. Tinatanggap ko naman yung mga ganun. Hindi naman ako close-minded na tao para hindi tanggapin yung mga sinasabi ng iba. Pero syempre, iba pa rin yung kapag may respeto ka magsalita. Kapag marespeto ka magsalita, alam mo na kung gaano kataas yung intelligence ng tao. Pero kapag gaano ka magsalita, yun talagang alam mo na yung alam na natin yan. So yun lang mga friends. Masyado na mahaba tong video na to, kakat ko na to dito. Bawi-bawi na lang ulit sa mga susunod na vlog. Tanong lang kayo dito sa channel ko kung anong gusto nyo pong malaman about dito sa mga nakakabit dito sa motor ko, about sa mga pinaggagawa ko dito sa motor ko, kung ano pa mga gusto nyong malaman. So yun lang muna mga friends. Maraming salamat sa pagsuporta. At doon sa mga patuloy na nagko-comment, sorry minsan hindi ko nababasa, hindi kasi siya lumalabas doon sa mga sa notif. Kung hindi pa ako magbuklat ng community natin, yung chat or comments nyo, na minsan ang iba naka-hide, yung iba publish naman pero hindi lumalabas dun sa mga video, may mga ganun kasi. Kaya minsan hindi ko nababasa ang comment nyo. Makikita nyo 2 weeks ago yung comment nyo, ngayon ko lang na-replyan. Mga 4 months ago yung comment nyo, ngayon ko lang na-replyan. So pasensya na mga friends, hindi lang talaga siya lumalabas sa notif minsan. Kaya yung mga nare-replyan ko na mabilis, yun, lumalabas siya sa notif, na pag pop ng notif, nababasa ko agad. So yun lang mga friends, maraming salamat. At maraming salamat din sa pag-intindi at sa pagsuporta. Sana nandyan pa rin kayo palagi, at babawi ako sa inyo pagdating ng panahon. So yun lang mga friends, maraming salamat. May konti lang ulit akong paalala na palaging maghinay-hinay, kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.